Kabi-kabilang pagsabog ang naitala sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong araw. Sa Makati, isang lalaki ang nasawi matapos niyang pulutin ang inihagis na granada para raw wala ng ibang madamay. 4 naman ang namatay sa Negros Occidental matapos sumabog ang isa ring granada. May report si Sherian Torres. Dead on the spot ang isang lalaki sa Makati City nang pulutin niya ang isang hinagis na granada. Kasama na sa buga ng isa pang babae na kalaunay namatay rin sa ospital dahil sa tindi ng mga tinamong sugat. Habang inoobserbahan pa ang isa pang babae na nasugatan matapos madamay sa pagsabog. Kwento ng ilang saksi, nakarinig muna sila ng mga nag-aaway at nagmumurahan. Maya-maya pa, umalingaw na ang isang malakas na pagsabog. Malakas po, nabibingi po ako eh. Parang nasyak ako. Tumakbo ako na hindi ko alam kung saan ako lalabas. Batay sa paunang investigasyon, posibleng personal na alitan ang motibo sa paghagis ng granada. Naghihinagpis naman ang mga kaanak ng mga biktima at umaasa sa agarang paglutas sa kaso. Pinag-aaralan na rin ang kuha ng CCTV sa lugar para agad na matukoy ang salarin. 4 naman na nasawi sa pagsabog na isang granada sa bayan ni Isabela sa Negros Occidental. Sa pagsisiyasat ng mga pulis, lasing ang suspect na si Reynaldo Domingo na magpunta sa bahay ni Melvin Tanguian. Aksidente niya natanggal ang pinandala niyang granada saka sumabog. Agad na binawian ng buhay ang 2 lalaki, maging ang 2 anak ni Tanguian. Masama naman ang loob ng asawa ni Tanguian na si Marilu sa pagkamatay ng kanyang mister pati na ng kanyang mga anak. Hindi ko gimabato niya nga napatay akon 2 ka bata ya. Kag isa pa akon ba na niya way gina sala bisan sino pa man kuton dira way gina sila atraso ni dagol. Kag nga amo sito nga higayon nga nang naamo sito. Amo lagi na akong problema. Hindi ko ya mabato niya ang bata ko ya 2 ka bilog yan madula sa akon. Kwento ni Marilu, hindi malayong sinadya ang pagpapasabog dahil dati na raw may alitan ng kanya asawa at si Domingo. Nga aging hinging amutan nila sini nga waay man kamo bin atraso ni dagol. Amo na siling ko. Halin sang una miguhay manggid ka muna. Galing ang nainitan na siguro ni dagol kay si Melvin. Anang daw bali dito gadamping ninong kukoy mo. Naamo na. Inaalam pa ng mga otoridad kung bakit may dalang granada si Domingo. Nabulabog din ang mga residente sa lungsod ng Vigan sa pagsabog ng isang improvised explosive device. Dahil sa pagsabog, nabasag ang salamin ng mga bintana ng ilang gusali. Nadamay pa ang isang nakaparadang sasakyan at 2 establishmento sa lugar. Hinala ng pulisya, target ng salari ng isang hardware store. Mukha raw kasing sinadya ang paglalagay ng bomba malapit dito. Rumrumwar nga ider at dalang digiti babasit nga paputok nga in-improvise da. So dahil si mabog. Kasunod nito, inutos na ng pamahalaan lokal na paigtingin ang pagbabantay sa lungsod. Nangyari kasi ito isang araw bago ang nakatakdang nationwide convention ng Philippine Medical Association. Sa President Roxas North Cotabato naman, na-recover ng mga pulis ang ilang granada, landmine, baril at mga bala. Nakuha ang mga ito sa gamit na naiwan ng nasa 100 miyembro ng New People's Army matapos lusubin ang istasyon ng pulis. Paniwala ng mga pulis, plano ng NPA na kubkubin ang kanila istasyon. Tumagal ng halos 40 minuto ang bakbakan sa pagitan ng mga pulis at NPA. Sa pinakahuling tala ng mga pulis, 3 sa hanay ng mga rebelde ang namatay, habang may isang nasugatan at patuloy na ginagamot sa ospital. Sherian Torres, GMA News.